May isang kalye sa Philadelphia kung saan ang mga tao ay nakatayong nagyelo sa bangkita parang mga sirang manika. Hindi sila natamba, hindi sila tumakbo, nagyelo lang sila sa kalagitnaan ng araw. Nakadilat ang mga mata, mabagal na umuugoy ang mga katawan. Hindi sila tulog o may malay, naipit sa kung saan sa pagitan. Matagal nang nasanay ang mga lokal na tumapak sa mga ito at gawin lamang ang kanilang mga gawain. Ito ang Kensington at dito nakatira ang libu-libong tao na hindi nakamukha ng mga tao. Hindi ito pelikula, hindi ito isang mahirap na bansa. Isa ito sa pinakamalaking lungsod sa pinakamayamang bansa sa planeta. 50 taon na ang nakalilipas, umugang ang mga pabrika dito, buong pamilya ang nagtrabaho, ang mga bata ay pumasok sa paaralan. Pagkatapos ay nagsara ang mga pabrika ng paisa-isa at ang buong kapitbahayan ay unti-unting nagsimulang gumuho mula sa loob. Ngayon, ito na ang pinakamalaking open-air drug market sa buong East Coast ng bansa. Daan-daang tao ang nakatira mismo sa kalye, sa mga sira-sirang tolda, sa gitna ng basura at mga itinapong karayom. Noong 2022 lamang, mahigit 1,400 katao ang namatay dito dahil sa overdose. Halos 4 na pagkamatay ang nangyayari araw-araw, buong taon, walang tigil, 7 araw sa isang linggo. 12 ng mga tawag sa ambulansya ang ginagawa rito araw-araw. Solo ng mga crew ang address na ito. Minsan ay ilang beses nilang pinupuntahan ang iisang tao sa isang linggo. Sa loob ng mahigit 3 dekada, tahimik na sinira ng epidemya ang kapitbahayan na ito. 3 henerasyon sa iisang kalye, bawat isa ay nagsisimula ng buhay na may mas kaunting pagkakataon kaysa sa nauna. Isang sangkap na nagpapabago sa katawan ang lumitaw sa Kensington. Ginawa ito para sa mga kabayo para mapakalma ang mga ito bago ang operasyon. At ngayon, iniiniksyon na ito ng mga tao sa kanilang sarili. Ang sangkap na ito ay tinatawag na trank. Ito ay orihinal na nilikha para sa malalaking hayop, baka, at kabayo. Hindi ito kailanman nasubukan sa mga tao at hindi nilayon para sa paggamit ng tao. Kapag ang trank ay pumasok sa isang tao, ang laman ay nagsisimulang mabulok ng buhay. Lumilitaw ang mga bukas na sugat sa buong katawan kahit na sa mga lugar na hindi pa nabibigyan ng iniksyon. Ang katawan mismo ay nasa Syra. Sinasabi ng mga doktor na hindi pa sila nakakita ng ganitong mga sugat noon. Tumatagos sa mga ito ng napakalalim pababa sa mga ligament, minsan hanggang sa buto. Ang ilang mga pasyente ay kailangang putulin ng mga paa at kamay. Sinabi ng isang lalaki sa mga reporter, ang kanyang sugat ay hindi gumagaling ng higit sa 21 buwan ng sunod-sunod. 21 buwan, isang bukas na butas sa kanyang katawan na talagang ayaw magsara. Ang trunk ay palihim na idinaragdag sa iba pang mga sangkap ng walang babala at walang label. Iniisip ng isang tao na may iniinom siya, ngunit nakukuha rin ito. Wala silang pagpipilian. Ang katawan ay humihinto, ngunit hindi nagpapahinga, unti-unti itong lumalala. Ang tao ay nagigising na may mga bagong sugat at walang pag-unawa sa kanilang pinagmulan. Pagkatapos ay isa pang iniksyon at ang parehong bagay ay nangyayari muli. Pagsapit ng 2018, ang labis na dosis ay naging pangunahing sanhi ng pagkamatay ng mga walang tirahan sa lungsod. Simula noon, ang mga pagtatangka ay ginawa upang baligtarin ang trend na ito, ngunit hanggang ngayon ay wala pa ring tagumpay. Ang tranquility, isang pampakalma ng kabayo na bumubulok ng buhay sa mga tao, ay hindi ipinagbawal sa loob ng maraming taon. Legal itong mabibili sa kahit anong tindahan ng alagang hayop. Ibinebenta ito ng hayagan bilang produkto para sa alagang hayop. Walang nagmo-monitor dito. Mabilis na napagtanto ng mga nagtitinda na ito ay mura, madaling mabili, at mas tumatagal ang dosis. Ang perpektong suplemento kung wala kang pakialam sa buhay ng ibang tao. Natagpuan ng Tranquility sa 71% ng mga payaldores at pulbos sa kalye sa Philadelphia. Hindi ito mga nakahiwalay na kaso, halos sa buong merkado ito. Bumibili ang mga tao ng isang bagay, ngunit sa loob nito ay isang ganap na kakaibang sangkap. Natukoy na ang Tranquility sa 48 sa 50 estado. Kumalat ito sa buong bansa ng tahimik, ng walang takot, ng hindi nagiging malaking balita. Nagkataon lang na nasa lahat ng dako ito ng sabay-sabay. May isa pang detalye, ang karaniwang panlunas sa labis na dosis ay walang epekto sa Tranquility. Kung ang isang tao ay mamatay mula sa sangkap na ito, hindi sila may iligtas ng mga doktor gamit ang mga karaniwang pamamaraan. Pinangalanan ng Federal Drug Enforcement Agency ang tranquilizer bilang isa sa mga pinaka-nakakatakot na banta sa kasaysayan ng bansa. Pinangalanan nila ito at tiningnan. Patuloy na namamatay ang mga tao. Hindi pa rin alam ng mga siyentipiko kung bakit napakabilis sirain ng tranquilizer ang balat. May mga teorya, ngunit walang napatunayang sagot. Ang sangkap na ito ay ilang hakbang na nauuna sa agham. Karamihan sa mga tranquilizer ay inaangkat mula sa ibang mga bansa bilang isang kemikal na pang-industriya, tumatawid sa mga hangganan, sa pamamagitan ng mga daungan at sa pamamagitan ng koreo. Ang pagbabawal dito ay napatunayang mas mahirap kaysa sa inaasahan noong una. Ang mga video mula sa mga kalye ng Kensington ay nakakuha ng pinagsamang kabuoang mahigit 300 milyong views sa buong mundo.
Higit pa sa maraming pandaigdigang hit, ang sakit ng ibang tao ay naging nilalaman na ng iba. Isang buong genre ang lumitaw, ang mga vlogger ay naglalakbay doon partikular upang kunan ng video ang mga namamatay na tao ng malapitan. Ito ay tinatawag na drug tourism. Ang ilan ay kumikita ng maayos mula rito. Bawat buwan, ang mga tao sa buong mundo ay naghahanap ng salitang zombie ng mahigit 3,600 beses at ang pangalan ng kalyeng ito ay malapit lamang. Ang trahedya ng ibang tao ay naging isang query sa paghahanap at isang online brand. Pinag-aaralan ng mga pamahalaan sa buong mundo ang kapitbahayan na ito bilang babala sa kanilang sarili. Germany, Mexico, Indonesia, lahat ay nanonood at nagtatanong ng parehong tanong paano ito magiging posible sa isang mayamang bansa. Sinasabi ng mga lokal na tumigil na sila sa pagsusuot ng bukas na sapatos sa labas. Natatakot silang matapakan ng karayom. Nabubuhay sila kasama nito araw-araw ngunit walang gumagawa ng mga video tungkol sa mga ito. Isang babae ang umalis upang magtrabaho sa ibang bansa dahil hindi na niya ito matiis na panoorin. Bumalik siya upang matagpuan ang parehong impyerno. Sabi niya, nagbigay kami ng pagkain at pakikiramay. Ibinalik nila ang aming takot na umalis sa aming mga tahanan. Ang mga mamamahayag mula sa buong mundo ay dumarating, nag-uulat ng pelikula, tumatanggap ng mga parangal, at umaalis. Ngunit ang mga tao sa kalyeng ito ay nananatili. Natatapos ang mga ulat, nagpapatuloy ang kanilang buhay. Bawat batang lumaki sa kapitbahayan na ito ay nakita ang lahat ng ito mula pagkabata. Nasanay na sila rito o kaya'y tumakas. Para sa marami, wala ni isa o isa pa. Sa Kensington, libu-libong tao ang nakukulong sa ilalim ng impluensya ng tranquility, isang laso ng kabayo na nananatili sa katawan at ayaw bumitaw. Mas mahirap itong makawala kaysa sa anumang ibang substansya. Ang pag-withdraw mula sa tranquility ay hindi lamang sakit. Ito ay tumitinding takot, pagkabalisa, at ang pakiramdam na ang iyong katawan ay nagwawasak. Isang taong gumaling ang nagsabing mas malala ito kaysa sa pagtigil sa paggamit ng heroin at fentanyl ng sabay. Ang mga voluntaryo at mediko ay nagtatrabaho mismo sa mga lansangan, nagbibihis ng mga ulcer, namamahagi ng mga antidote at tumutulong sa mga tao na makahanap ng tirahan. Bawat buwan, daan-daang tao ang sumasang-ayon na subukang magsimulang muli. Noong 2024, giniba ng mga awtoridad ang isang kampo ng mga walang tirahan. Inalis nila ang mga tolda at inilipat ang mga tao sa mga silungan. Sa loob ng ilang linggo, karamihan sa kanila ay bumalik sa parehong lugar. Dahil ang problema ay hindi ang mga tolda. Nasa loob, sa sakit, trauma, at adiksayon na hindi magagamot gamit ang isang bulldozer. Madali lang ang pag-alis ng imahe. Ang pag-alis ng sanhi ay ibang-iba na kwento. Sa loob ng 18 taon, tatanggap ang lungsod ng humigit kumulang $200 milyong sa mga kaso laban sa mga tagagawa ng mga sangkap na ito. Isang napakalaking halaga. Kung gaano karaming buhay ang aktwal nitong maliligtas ay hindi pa natin alam. Ganito rin ang sinasabi ng mga nakaligtas, may isang tao na hindi sumuko at umalis. Hindi isang programa, hindi pera, hindi batas. Isa lamang buhay na nanatili at hindi tumigil sa paniniwala. Kensington, hindi ito tungkol sa malayong Amerika. Ito ay tungkol sa kung ano ang mangyayari kapag nasira ang sistema at ang mga tao ay naiwang mag-isa upang harapin ang kahirapan. Mag-subscribe sa channel at manood ng iba pang mga episode, mahalaga ito.